Ikatlong digmaang pandaigdigan mga sangkay, sisimulan na nga ba ni Vladimir Putin ng Russia mga sangkay? Kasi may balita na mukhang lulusubin daw po o aatakihin ang mga target po doon sa Europe o sa Western countries. Hello guys, this is me. I'm back for another vlog mga sangkay. International news po tayo ngayon. May update po tayo patungkol po sa kaganapan doon po sa West. Alright guys, pag-usapan po natin ito dahil itong Western countries daw mga sangkay ay binantaan na po ni Putin na tatargetin na po. At para po sa inyong kaalaman, ang pinakamalakas po na nuclear ay nasa Russia, na kaila Putin. Ngayon, ito po yung isa sa kinakatakutan mga sangkay ng maraming mga bansa sa Europe. At ito pag-usapan po natin mga sangkay dahil nga po habang tumatagal itong naganap na kaguluhan ng maraming mga bansa, no, mas lalo po tayong napapalapit sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube, kaya naman alam nyo na po ang inyong gagawin. I-subscribe nyo po ang ating channel nang sa ganun mapabilang po kayo sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, okay? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page at eto may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. I-check nyo po sa itaas ng video na to. Ito mismo pinapanood nyo, kagaya ng nakikita nyo sa picture na ito, may makikita po kayo sa itaas ng video na 3 tuldok sa Facebook. Okay? Sa mga nanonood lang po ito sa Facebook. Pindutin nyo po yung 3 tuldok na yan. Then may lalabas po dyan mga sangkay na show more. Ayun, pindutin nyo po yung show more. Ganun lamang po kasimple. I hope na nasundan nyo po. Ngayon, ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito dahil ayon po sa report, ang Russia daw po, ayan po, nagbantang aarmasan ng ibang bansa para atakihin ang Western targets. So, ang tanong dito, sino? Sino yung aarmasan ng mga bansa? Ito ba yung mga ayaw sa Amerika o sa West ng mga bansa? Ang pagkakalam ko lang, mga nasa ano yan, like halimbawa, North Korea, China, Iran, di ba? Di ba pang mga bansa dyan, mga sangkay sa Middle East? Well, tingnan po natin. Tinuligsa ni Russian President Vladimir Putin ang ginawang delivery ng long-range weapons sa Ukraine. Okay, so ito na naman kasi mga sangkay. So nagpadala pala ng isa pong weapon ang West papunta sa Ukraine. So ngayon kasi mga sangkay, hindi pa po ginagamit ni Putin lahat ng kanilang mga armas. Talaga. Kumbaga, kung mayroon man po silang pinapakita dito na kanilang puwersa, ito po ay maliit na ano lamang mga sangkay, porsyento. Kasi ang pinakasukdulan niyan, ang pinakamalakas na nuclear ay nasa kanila. So sana mga sangkay hindi magpang-abot doon. Pero mukhang habang tumatagal, lumalapit po tayo sa sa delikadong sitwasyon. Babala nito, maaari ring armasan ng Moscow ang ibang bansa upang atakihin ang Western targets. So sino kaya mga bansa ito, no? Ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng green light sa Ukraine ang Western countries, kabilang na ang Estados Unidos. Ayun na nga, palagi pong Amerika talaga ang damay dyan, mga sangkay. Ewan ko ba, bakit itong mga superpower na bansa, dapat sana sila po yung nagdadala sa katahimikan ng ating planeta, pero wala eh. Pero, kung babasahin po kasi talaga natin ang Biblia, ito ay nakasulat, no? In Matthew chapter 24, at iba pang mga talata sa Biblia, nakasulat po talaga doon, na in the last days, mangyayari po yung mga ganitong klaseng events. Actually, noon pa po ito nangyayari, up to now. So, yung propesya sa Biblia, until now, ay nangyayari. Itong sinasabing rumors of wars, yung mga hindi pagkakasundo ng mga bansa, no? Yung mga sigalot ng mga bansa, awayan ng mga bansa, bago pa po mangyari yan, naisulat na po sa Biblia.
Isipin nyo yan mga sangkay, matagal na pong naisulat pala ito. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, mga sangkay, nangyayari pa rin. At palala po ng palala ang sitwasyon at sa generation natin ngayon, sa modern era, nangyayari po lahat. May climate change, meron pong awayan ng mga bansa. No? So, makikita po natin dito na mukhang papalapit po tayo ng papalapit sa mas matindi pang naisulat sa Biblia na naipropesiya. Upang maglunsad ng strike sa Russia. Ayon sa Moscow, isang matinding pagkakamali ang hakbang. So yun, mga sangkay, yun po. Sana hanggang warning lamang po yung Russia, no, at hindi po tuluyan talaga. Okay, ito, Russia could provide long-range weapons to others to strike Western targets. To give us more perspective on this, we're being joined by retired Colonel Daniel Davis, who's joining us live from Sterling, Virginia. He's in fact a military expert and also host of Daniel Davis Deep Dive on YouTube. Now, Colonel Davis, thank you very much indeed, sir, for speaking to us here on WION. Let me in fact ask you about the statement that's been put out by the Russian President Vladimir Putin, where he has said, given the fact that the Western nations are armed... Talagang pinag-uusapan ngayon sa sa mga media international. Itong pahayag ni Putin eh. Kasi na-bad trip si Putin kasi may pinadala po doon na weapons na naman na bago from West. Kaya asartalo po sila ngayon. Ang problema nito kasi itong si Putin, sabi pa nga po ni former President Duterte, kaya niya pong gawin ang mas nakakatakot pang event kung gugustuhin niya. Lalong-lalo na mga sangkay, nandun sa kanya yung pinakamalakas na nuclear. At ayon po sa report, mga sangkay, ito mga nuclear ng Russia, nakaset na po kung saan po yung mga target. Kumbaga, pipindutin niya na lang. Every time na may lakad po si Putin, may dala-dala po yung tawag dito, lagi pong may briefcase yan. Sabi po nila, mga sangkay, itong laman ng maliit na maleta or briefcase ni Putin ay ang pinaka-remote ng nuclear. Pipindutin lang daw po talaga yun. Yung sabi nila. Ukraine and are now giving the green signal for Kiev to strike targets deep inside Russian territories. Russia said that it could now be open to arming probably even non-state actors who could attack Western nations with these Russian-given weapons. Grabe, no? Magpo-provide po sila sa mga bansa para atakihin ang West countries sa pamamagitan daw po ng mga long-range weapons mula po sa Russia. Yan po, mga sangkay. Yun ang sinasabi ko. Konting pagkakamali lang po ng Europe or ng West, ng Amerika, ng mga bansa sa Europe, konting pagkakamali lang yan. Pwede pong humantong sila sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Siyempre, kampihan yan eh. NATO versus Russia ang mangyayari dyan. At kapag nangyari ito mga sangkay, magiging all-out war po ito. Magiging malala po talaga ito mga sangkay. How do you read the statement by Vladimir Putin? Look, I think we need to take it deadly serious because you're talking Kailangan daw seryosohin yung pahayag ni Putin, sabi po nitong analyst. about that Putin has really taken all that the West has given and the Ukraine has given for well over 2 years now, and he has thus far restrained himself to not strike outside of the borders of Ukraine against any of these sources. And they've been saying within their own domestic sphere and to continue to have the support of its people that this is an existential fight that Russia is waging against the entire West, against the Medyo nakakakaba ito mga sangkay sa part na to. Sabi pa nga po ng analyst, kailangan natin seryosohin ito. Kasi itong si Putin, talagang papanindigan niya po yung kanyang sinasabi dito. NATO on its territory. With the West now escalating that above what it has been for the last 2+ years, and now saying that long-range weapons can be used in Russia proper. And there was also a couple of days ago, some of the Western newspapers released reports of a study that was showing how the U.S. Army would
be able to put tens or hundreds of thousands of troops into Eastern Europe to Grabe. potentially fight against Russia on the ground. At the same time, you're getting more and more reports of Ibig sabihin mga sangkay, pati po yung Amerika naghahanda na rin pala ngayon sa digmaan. May mga nababalitaan tayo actually mga sangkay na marami po mga dating mga nag-awol na po ng mga sundalo ng Amerika. Ang ngayon ay pinababalik po ng US government for preparation dahil baka daw magkaroon ng digmaan. So, sana hindi mangyari, pero kung mangyayari man yan mga sangkay, it is written in the Bible. At hindi po talaga nagsisinungaling ang Biblia. Ito po ay nagaganap sa panahon natin ngayon. Kaya tayo, wag po tayong kabahan, or siguro sabihin na po natin na natural ng kabahan, pero ano po yan mga sangkay? Naisulat po talaga sa Biblia. Well, ano po ang inyong opinion dito mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Malapit na ba magsimula ang ikatlong digmaang pandaigdigan? I-comment din po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, okay? Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga video, mga vlogs, mga sangkay. Naku, marami kayong makikilala dito at lalo niyo po ako makikilala. Subscribe niyo po ito, i-click ang bell at i-click niyo po yung all, okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.